Bawal rin siyempre mga babae. Ano natin, isa-isa lang. Huwag natin sabay-sabay. Ayun. Hi Hi mga mga Reka Reka Pips! Pips! This is So, Ren. And this is Eric. This is our third episode of Quarantine Podcast. Yes, the Quarantine Podcast. So, anong ating topic ngayon, Mami? Ikaw mas nakakain. Ano ang mga non-negotiable at 40s? Ikaw, ano ba? Ano ba naiisip mo? Ako, unang-una, bawal ang sugal. Bawal rin siyempre mga babae. Ano natin, isa-isa lang. Huwag natin sabay-sabay. Ayun. Ikaw. Pag sa sugal, syempre, agree ako dyan. Wala siyang exemption or non-negotiable yan. Hindi tayo, kumbaga sa kanya, wala tayong karapatang magsugal. Lalo na hindi naman tayo super rich. Wala tayong mga Hindi tayo rich. Wala tayong mga disposable income. Kumbaga, ang kaya lang magsugal, yung talagang may ipapatalo na extra. Yes. Kasi ang sugal is sugal. Pangano lang yan. Libangan lang yan ng maraming pera. Mayayaman. Hindi siya source of livelihood or yung parang sasabihin mo na, meron akong extra 5,000, palakihin natin to, susugal ako para lumaki. Hindi kasi yun hindi ganun. yan ay by chance, hindi siya sigurado mong makukuha. So kung isusugal mo ang pera ng family mo para lang mapalago, hindi siya yon. Hindi ang sugal ang way para madoble or mas mapalaki yung income nyo. At the same time, yun nga, family mo yung magsasuffer kasi tinake nag-risk ka sa bagay na walang kasiguraduhan. Hindi yan yung tinatawag na parang calculated risk, 'di ba? Dapat alam mo yung mas priority sa pera, hindi sugal, hindi mo mapapalaki yan. Maraming mga tao dyan na napapahamak ang pamilya, nawawala ng ari-arian dahil na-addict na sa sugal. Yes. So what else? Bukod sa pagsusugal, ano pa? Siyempre, bawal man lalaki, bawal man babae. Di ba? Siyempre. Non-negotiable din yan. Non-negotiable yun. Pag ginawa mo yan, hindi mo na mapabalik yung dating Wala na. dating trust, dating saya ng family mo. Parang once na step yung paa mo dyan sa hukay na yan, hindi ka na makakabawi. Yes. I mean, mawawala na yung dating saya ng relationship kasi hindi mo na maiiwasan yung trust is talagang totally mawawala na eh. Walang ilaw to si kuya. Diba? Siguro isa pa yan sa non-negotiable. Total, nakita ko na. Kung magdadrive tayo ng kahit anong vehicle, sasakyan, four-wheeled man yan or motor, dapat merong ilaw. Oo naman. Lalo kasi na katulad ayan, paggabi. Paggabi na. Medyo ginabi na nga kami, kaya madilim na, medyo pagpasensyahan nyo na. May nakasalubong kami nakamotor, dalawa na, walang ilaw. Delikado, di ba? Ganitong oras talaga. Napakadelikado nang wala kang ilaw na kasalubong ka. Paano kung yung matanong ka sa lubong mo sa pag-drive medyo malabo na? Hindi lahat ng driver is malinaw ang mata paggabi. Dapat ang lagi mo iisipin safety mo. Isa pa, kunyari, wala kang ilaw, makabangga ka, di ba? Hindi lang naman ikaw yung mapiperwisyo, pati yung nabangga. So, ganun yun, domino effect yun. Yan lang, dapat may ilaw. Non-negotiable. Lagi yun. Marami yun. Kahit bike, dapat meron. Meron dapat yung bike. Anak ko nga nagbabike lang sa loob ng subdivision, naka-ilaw pa yun. Tapos dapat meron din yung blinking light sa likuran. Kasi, lalo na pagka sa labas kayo nagbabike. Pag yung sasakyan sa likod mo, hindi ka man niya mapakikita kung, lalo na pag bike, medyo maliit ang bike, di ba?
pag mabilis yung sasakyan sa likod at hindi ka napansin at wala kang tail light na red light, napakadelikado nun. Yes. Bukod sa bawal, ayun nga, sugal, bawal magsugal, malalaki at mga babae or mga liwa. O pag nagda-drive, dapat laging may ilaw. And then, hindi lang may ilaw, dapat, ang tawag doon, lagi ka nagsisignal. Kung liliko ka dito, left or right, kung mag-hazard ka kasi titigil ka, dapat din, ganun. Non-negotiable. Magdadrive ka ng Walang puyat. rest. Puyat, walang tulog. Puyat at walang... Hindi, para sa akin non-negotiable siya. Kasi hindi mo masasabi kung kailan ka pwedeng mapahamak sa pagdadrive ng walang tulog. Daming napapahamak actually dyan sa walang tulog na Kasi pagdadrive. biglang napapapikit. Oo. So kung Talagang antok na antok ka na. kayo, Pull mag-stop over, kayo. yeah, for a while. Like, may mga gas If kayo station naman na kahit, pwede ka mag-park. 15 to 30 minutes or kung meron kayong kasama na marunong din naman mag-drive, mag-relievo kayo, palit kayo para makatulog ka. Tama. Or kung long drive at inaantok ka, sabihin mo dun sa kasama mo, kausapin ka ng kausapin ganyan. Pero better pa rin yung matulog para makabawi kahit 15 minutes lang. Ano pa? Non-negotiable. Magbayad tayo ng utang. Yeah. Lahat Diba? actually, hindi naman masama ang pag-utang, lalo na kung ang utang is para sa, parang, yung may tinatawag na di ba? Yung parang, ang tawag doon yung good debts ba? Parang, pero nga, going back sa pagbayad ng utang, pag nangako ka or sa regular na utang, like yung mga friend na utang mo lang, sa friends lang, Or sa sa kamag-anak, sa kapitbahay, pag may kinumit ka, dapat, i-honor mo. Kasi, or kung let's say, hindi mo talaga siya mababayaran dun sa takdang oras na mention mo sa kanya, magkusa ka naman na humingi ng pasensya. Or humingi ka na, sabi nga, advise sa extension, kanya na, humingi ka na extension, Kasi talagang gipit ka, Pero hindi yung mo tatakbuhan mabayaran. mo or magtatago ka, Mahirap. Kasi eto na mali-mali. lang marami, kasi tayo, di ba, katulad namin. Ako, hindi naman ako madalas nagpapautang kasi wala rin naman ako ipapautang. Nagpapautang ako sa mga kilala, sa mga kamag-anak, unti-unti lang. Kasi yung pag talagang kailangan lang nila. Pero ako naniningin. Kasi bakit? Para meron ka ulit hihiramin sa akin. Tsaka yun nga, wala naman kami palaging sobrang extra. Kumbaga, sabi nga ng nanay ko, pag nangutang ka, iisipin mo, pwedeng yung pinautang sa'yo, tinitipid nung inutangan mo para bumili ng ganito. Hindi nila yun binili para lang muna mapautang ka kasi sabi mo kailangan mo. So, consideration, di ba? Recently meron akong kakilala. Ito, sila, kumbaga, tenant. Ang tagal na nilang hindi nakapagbayad. Tapos, nung sinisingil na sila nung landlord, tapos, parang, sige, para maano na lang, alis na lang kayo. Kasi, syempre, nagtatrabaho din sila, source of income nila yun, di ba? Dapat, sana, kung ganun na sinabi na nagkasundo na kayo na babayaran namin ng gantong araw, bayaran nyo. Or kung hindi man, kayo yung magkusa. Tsaka wag naman kayo yung matapang ka na kayo na nga yung may utang. Kayo pa yung parang magagalit kasi pinapaalis kayo. Tapos, meron pang yung iba, tenant sila, natanggalan pala sila ng kontador ng kuryente, hindi pa sinabi dun sa landlord. Di yung landlord ang magbabayad ngayon. Makakaawa naman, magkano ang ng kontador ngayon, nasa 20,000 to 30,000 yata. O diba? Hindi porket hindi nyo bahay yun. Ay. Ano pala to? O diba, nakakatawa, bakit ganun? Kung kailan nagpapasukan, tsaka nagkakaroon ng mga construction sa kalsada, ang tagal-tagal na. Ang tagal ng summer. Tapos walang pasok. Katulad dito, tag-ulan na.
mahalang mga materyales, tapos umuulan pa araw-araw, pasukan pa, edi lalo nag-traffic. At gano'n Yeah. Ano na ba? Ano pa? O yun, hindi ko na i-elaborate dun sa mga utang-utang ng tenant, Ah. whatever. Basta kayo kung nang utang kayo, bayaran nyo. Kung hindi nyo kayang bayaran ng sinabi nyo na sa specified date na sinabi ninyo, kausapin nyo yung inutangan nyo at magkusa kayo. Ito, another na negotiable, mga promises sa anak na, yung promises na, hindi yung mga regular na lang, yung mga nag-promise ka na pupunta ka sa event niya sa school. Kasi So, importante sa bata yun. Importante Hindi sa siya, bata yun. kala lang natin regular na promise lang yun, pero ang mga bata nag-iintay yan. May impact yun May sa impact bata. sa bata, yan. Feeling ko pero... hindi feeling. Talagang may studies na meron talaga. Psychologically and emotionally, may impact talaga sa bata. Kasi kapag ka nag-promise ka, depende sa promise. Umaasa sila eh. Umaasa sila. So parang dun na yung, ayan. Pwede ba dyan? Yeah, naka-party. Doon, tawag dito, pumapasok yung parang isa yun sa pinagkukuhanan nila ng trust ba? Kamukha ng pinsan mo yung Ali, oh. Pinsan ko? Oo. Yung kapatid ni Dimple. Si Chelo. Oo, kamukha ni Chelo. Para siyang si Chelo, medyo mas malaman. Parang mas masarap mag-vlog kapag ka nasa sasakyan. Pag sa bahay yung ambience, parang nakakaantok. Ano pa? Anniversary date. Anniversary na... Hindi naman date. Hindi, yung date ng anniversary, like, hindi mo nakalimutan mong i-greet yung asawa mo. Nako, anniversary. wag mong kakalimutan. Yung mga yung mga birthday, yan. Anniversary day. Pero syempre, mas importante yung sa akin, ha? Birthday and anniversary. Yeah. Yung mga importante. So, yan. Ano ba? Non-negotiable. Yung mag-disrespect ang anak sa magulang. Yeah. Wag niyong ito-tolerate yung anak nyo na i-disrespect kayo kasi kalalakihan nila yan eh. Oo, kalalakihan nila. Medyo hindi siya magandang magiging sa bata pag tinolerate natin. So, wag natin i-allow na mag-disrespect sila sa mga magulang at matatanda. Yan talagang tanim namin sa anak namin. At saka kasama na rin yung wag niyo i-allow na magdi-disrespect yung mga bata sa mga matatanda. Not just the mga bata, not just the child to their parents, pero yung mga bata sa matatanda. Non-negotiable yan. Ito pa, isa pang non-negotiable na sa pagiging parent naman, wag natin hahayaan yung bata. Like, tayo, proud naman tayo sa anak natin, di ba? Never yan namili ng pagkain kung ano yung nakahain. Hindi namin inaalaw yung anak namin na maghanap ng iba or hindi kainin yung nakahain. Diyan ako proud sa anak ko. Proud na proud kami dyan sa anak namin. Ano naman yan eh. Tsaka thank you sa nanay ko kasi pinalaki yung anak ko na nagtatrabaho pa kasi ako, siya nag-aalaga kay Enzo. Bata pa lang si Enzo, pinakain na siya ng mga fruits, mga vegetables. So talagang hindi siya, alam nyo ba, kumakain yun si Enzo ng yung raw na tomato na may toyo. Kahit yun lang yung ulam niya. Parang halos lahat ng gulay kinakain niya. Kahit ang palaya. Except, kumakain din pala. Lahat pala. Ang hindi lang niya masyadong bet, pero kinakain niya kasi wala siyang choice. Dahil kung ano nga nakakain niya, nakakainin niya, ay yung kalamismis. Ano nga ba yung kalamismis? Kalamismis is actually, kaya hindi rin namin kinakain. Hindi ko alam yun. Ano yun? Kalamismis. Ano yung kalamismis? Kalamismis yun sa yung mga gulay. hindi na talagang Pero sobrang dito common na gulay. Yan. Siguro dahil hindi rin namin madalas kinakain. pero kumakain si Enzo ng mga kakaibang gulay. Oo Kumakain nga. niya ng kalamismis, kumakain niya ng
patani. Ano ba yung kalamismis? Yung kalamismis, guys, comment nyo nga kung alam niyo yun, yung kalamismis. Yun yung sa, tawag sa Marinduque. Pero dito sa Laguna, ang tawag dun ay sigarilyas. Hindi kalamismis ang tawag sa Marinduque. Kalamismis yun. Ewan ko, taga Marinduque ako, pero well, hindi man ako magaling Hindi sa ko mga makakalimutan yan kasi ang lolo ko may tanim na kalamismis noon sa bukid. Marami kang sigarilyas. Mas pamilyar kami sa sigarilyas. Kalamismis din tinatawag namin. Ayun. Ayun. Kumakain din si Enzo ng, yun yung nilalagay ko sa sa pakbet. Yung parang, uod na gulay. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na pero napakasarap nun. Himbabao. 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 May mga iba bang kakaibang gulay kayo na alam? Comment nyo nga. Tingnan natin yan. Kung kilala natin yan. Kumain na rin si Enzo ng bunga ng malunggay. May kwento ko dyan sa bunga ng malunggay. Kwento ko lang sa inyo. Nung nanliligaw pa lang ako dito sa asawa ko, nakikain ako ng lunch sa bahay nila. Naghain si mama, yung biyanan ko na ngayon syempre. Naghain siya ng akala ko sitaw. Na kasi yung mga bunga ng malunggay mahahaba, di ba? Kasi yun, kaya parang ka-slice siya ng mga ganung haiksi. ko lang, kaya lang feeling niya sitaw. Kasi siya yung bunga ng malunggay na bata pa lang. Mm-hmm. Oo. So, nung sinubo, akala ko sitaw. Siyempre, di ba, sitaw malambot, kaya mong nguyain. Matigas bakit kinunguya ko matigas? Pasang sasaktan pa yung gilagid ko sa kinunguya ko. Tapos tawa ng tawa si mami, na-realize niya na ginunguya ko yung kinakain ko. Tapos tinanong ko bakit matigas. Yung pala, bunga ng malunggay na hindi ko alam. Ang tigas. Hindi kasi, ewan ko sa amin kasi hindi kami masyado sanay na kumakain nun sa Marinduque. Lutong Ilocana kasi yun. So yun kasi kung dun sa mga nakakaalam kung paano kumain nun, kasi sinasama talaga yun sa pakbet or sa diningding. Pero kami sinasama namin sa pakbet. I-connect ko lang sa non-negotiable. Wait lang. Ang pagkain nun, dapat ihiwain mo siya sa gitna. I-tear off mo siya into two. Tapos, aanihin mo lang yung loob. Iaano mo lang ng kutsara. I-connect ko sa non-negotiable yan. Pag nag-ahain ang biyanan mo ng pagkain kahit hindi ka kumakain at naliligaw ka pa lang, or hindi biyanan, naliligaw pa lang, parents ng pinililigawan mo, tikman mo kahit hindi mo kilalang pagkain or kahit hindi ka kumakain, non-negotiable yan. Kailangan mong i-appreciate yung hinahain ng parents ng nililigawan. Dahil nandiyan na tayo sa topic na to, isa pang non-negotiable sa akin, naturo naman ng tito ko. Kapag kumakain tayo sa ibang bahay, huwag naman nating amuyin yung pagkain. Oo. Kasi bastos yun. Bastos yun. Hindi mo naalala ko kasi, ako naman, naalala ko nung bata pa ako na miyesta kami sa mga kamag-anak namin sa Muntinlupa. Inamoy ko yung ulam. Pero inamoy ko nang wala sa isip ko na dahil nagdi-disrespect ako ha. Inamoy ko lang siya kung siya ba talaga yung parang naamoy ko na parang baka kasi sira na. Sabi ng tito ko, wag daw ganon. Kung feeling ko parang sira na, dapat kuha ka lang ng asin konting-konti tapos tikman mo lang. Wag sobrang dami, asin konti lang kasi kahit konti, malalasahan mo naman sa dila yun. Non-negotiable sa mga anak natin. Hindi lahat ng gusto mo or bagay na gusto mong ipabili, ibibigay sa'yo. Una, kasi hindi naman kami mayaman. Hindi lahat ng gusto mo pwede namin ibigay sa'yo. Pangalawa, kailangan alam mo yung value ng pera. So si Enzo, kapag kami gusto siya, hindi talaga namin siya kaagad. Katulad nung gitara, binili lang namin yon after 3 years, no, na nagpapabili siya. No? Kasi sabi namin, mag-iipon pa kami. Kasi hindi naman, or kung gusto niya, para mas mapabilis yung pagpapabili, mag-ipon ka. Mag-ipon ka ng pera para makabili ka. Kasi kami ganun pag may gusto ka, ng mga bata pa kami, pag may gusto ka, at hindi naman siya yung sasabihin mong necessity, pag-ipunan mo. Pagka Pasko, binigyan ka ng mga tito-tita mo ng pera, mag-save up ka. Ganyan, sa allowance mo, mag-save up ka para makabili ka. Yeah.
connected sa anak, non-negotiable. Hindi pwedeng hindi ka magtatapos ng pag-aaral. Yes. Wag At na ito- wag natin hahayaang anak natin Ito pa ay yung isa, puro hindi sa, dahil mag-aaral. puro sa mga anak maraming na-negotiable eh. Mm. Hanggat wala pang 18 years old, bawal Lock mag-lock ng door, kwarto. ng Yeah. kwarto. Mm. Pwedeng i-close, pero hindi pwedeng mag-lock. Yeah. Hanggat hindi ka 18 Hindi pa years 18 years old. old. Yun. What else pa ba? Wala na. Ako wala na maisip. Baka may maisip kayo mga Feeling Reka ko Pips marami ha. pa eh. Comment pa kayo Siguro, para pwede natin Part 2. gawa ng Kasi part 2 medyo pag marami kayo dito na eh. suggest. Medyo gabi na lang kasi mag-grocery pa kami. Madilim na eh. Sige Reka Pips. Comments kayo ha. Subscribe na rin kayo. Yes. Yeah, see you on our next episode. Bye, mga Bye. Reka Pips. Thank you.